maramdaman ko naman yung gising na buhay yung mga diwa ng bawat isa. Can you please type sa chat box natin, amazing morning. Sige nga po. Amazing morning. Sino na po yun? Para makita naman natin yung mga active na leaders natin. Hindi lang ano, no? Usually kasi pag sa Zoom kasi ano eh, more on ang nangyayari pag Zoom, di ba? Walang masyadong response. So, di ba? Kaya, ano dapat mag-active tayo sa GC natin? Yan. Thank you very much. Yan, amazing morning sa kay, yan, kay Mentor Alps, nangunguna. Mentor Jennifer, Mentor Kimberly, Mentor Danilo, Mentor Chona, Rosalie, Menchu, Len. Yan, Mentor Imar, aba, amazing morning din. Mentor Myra, Mentor Georgia, Mentor Elizabeth, Mentor Aline, aba, ang haba. Then the list continues. So, amazing morning. Yan. Thank you very much. So, alive and kicking na ba? Thank you very much mga mentors. Sige, start na po tayo ng ready na. Ready ka nang makinig ngayon. Can you please type 1? Yan, type mo 1 if ready ka na. So gising na gising. At least alam kong active, di ba? So, listening ka na ngayon. So, I hope and I pray na itong devotion na to na siguro kausapin ka din ni Lord and prayer din talaga na it is God who's going to speak through me, di ba? So, sige po mga mentor, since nakapag-opening prayer na tayo, let me start our devotional. So, yan. Let me share screen lang po mga mentors. So, by the way, itong devotional na to, ano na siya, dati na siya sa slides ko. Binalikan ko lang siya. Ano ba yan? Lagi na lang akong bumabalik sa slide. Hindi kasi kagabi, sabi ko, ano ba share ko? Sabi ko, ano bang i-share ko? Ganun. Pero meron akong parang yung, alam mo yung topic talaga na gusto kong i-share. Pero wala pa. Then tapos parang may ano lang, parang pinanaginipan. Kumukapanaginip naman, no? Parang ganun. So, yun. Kaya sabi ko, okay, alam ko na yung i-share ko. So, kinaumagahan, eto na, inopen ko yung slide na to kasi na ano ko na siya, gabi pa lang, o, di ba? Parang ganun. And then, yan. So, binasa ko and sabi ko, okay, Lord, this is it. Okay. So, ito yung pag-uusapan natin. So, the God who sees me. Yan, the God who sees me. Yan yung magiging topic ng ating devotional right now. So, sige po, mentors, let's start. So, di ba, syempre, alam naman natin, iba-iba yung mga tawag natin kay God. Ikaw ba, may special ka ba nga na tawag kay Lord? Question lang. Curious lang ako. Ayun, share ko sa inyo mga mentors. Kung meron kang special na tawag kay God, can you please type sa chat box natin if you are willing to share it, yung endearment mo, di ba pagka jowa mo, uy, di ba? May endearment ka. O, si Love, si Be, si Bib, Bibi, ano pa ba? Han, o so, di ba? Yan, di ba? May mga ganun-ganun. Sige nga, ano yung mga endearment mo naman? Endearment mo kay Lord. Ako, mentor, share ko lang sa inyo. I-share ko sa inyo yung endearment ko kay God. Yung endearment ko naman kay God, kasi nung bata pa ako, parang nawala yung tatay ko. Nung nawala yung tatay ko, sabi ko, Lord, wala na akong tatay. Ang tatawag ko sa'yo, Tatay God. So, pag nagpipray ako, ang tawag ko sa kanya, Tatay God, balaan mo bala, amo sini. Pag kinakausap ko siya, Tatay God, ganito, ganyan, yan, ganun ako. So, ang question, meron ka bang endearment? And if you want to care to share, what do you call your God? So, yan, no, may mga nag-share dito. Papa God, yan yung tawag, Tatay God. At Tatay God din si Rema, ikaw nang aagaw ka ng title. Father God, Papa G, aba, medyo bongga si Mentor Sally kasi, di ba, ganyan yung age siya, pero, Papa G to, Papa G, alam mo ba? Papa Jesus, Father God, Father God, Ama, so ano, no? So, Ama, Aba, Father. Yan, so, 'di ba? Mahal na hari, King Jesus. Aba, grabe naman tong si Mentor Ben Joseph Lope. Ang haba. Mahal na hari. And, so, 'di ba may mga tinatawag tayo? Alam niyo ba, may different names din si God. So, ano ba yung mga different names ni God? So, Jehovah. God is our Jehovah. Jehovah, which means my Lord. Yan. So, iba-iba yung tawag kay God eh. So, Jehovah Jireh. 'Di ba? Jehovah Jireh, which means God will provide. Ano pa? Jehovah Shalom, which means
my peace, di ba? Shalom be with you, peace be with you. Jehovah Shalom, He is the source of peace. El Shaddai, o di ba? El Shaddai, which means Almighty God. Pero may isa pang tawag sa kanya eh. Alam niyo kano yon? Elroy, which is not super popular, but ano ba yung meaning ng Elroy? Elroy is actually, ang meaning nun is the God who sees me. So that's what we're going to talk about this morning. Elroy, God as our Elroy, which means that the God who sees us, yung nakikita ka niya. And we're going to get the story from the Bible, which is the story of Hagar. Sino po yung nakakakilala kay Jehovah Rapha. Yes, Mentor Norman, thank you very much. Add on, no? Jehovah Rapha, which means my healer. Yes, yan. So, di ba? So, the story of Hagar. Sinong nakakakilala kay Hagar? Can you please type me? Yan. O, si Mentor Alps daw. Kilala niya daw si Hagar. Si Mentor Raymar din. Ano niya, kapitbahay ni Mentor Raymar, si Hagar. Si Mentor Norms din, no? Yan. So, Hagar. Sino ba si Hagar? So, Hagar is actually the woman in the Bible. The woman in the Bible. So, yung servant girl ni Abraham and Sarah. Okay? Siya yung servant girl ni Abraham and Sarah. So, background, 'di ba? Alam niyo naman, Abraham and Sarah pinagpermisan sila na magkakaroon sila ng baby. Pero after noon, may waiting season. So may promise. May promise talaga na si si Sarah magkakaroon ng anak, 'di ba? Pero ang mangyayari nga lang, nag-wait pa sila. So sa waiting time, etong waiting time kasi by background kasi mentors ang nangyari. So waiting time kasi medyo alam mo 'yan, hindi talaga tayo perfect, no? Nag-wait si Abraham at saka si Sarah, pero syempre along the way parang may nag-in between na kumbaga parang si Sarah hindi na siya masyadong nakahintay sa promise. So in short, yung servant girl nila na si Hagar, kumbaga binigay niya kay Abraham para magkaroon ng anak. Parang ganun yung nangyari. So in short, nabuntis si Hagar. So yung servant girl nila. So yun yung story natin. Genesis chapter 16 verses 7 to 14. So ang question, kamusta naman kaya? O di ba pag example, ikaw mens, no? Ikaw mens, parang ngayon, dati kasi, o sige, ito muna buntisin mo pa. Kaloka no, yung old times. Buti hindi na ngayon ganyan. Di ba, mentors? Pero alam nyo ba, eto may share lang ako sa inyo. Di ba yun yung nangyari? Question, kung may third party, aba, chismis. O sino naka-experience ng ganun? Masaya ka ba? Parang ititreat mo ba yung person na yon? O aminin mo, malditahan mo yon, di ba? For sure, hindi. No way! Sabi ni Mentor Elizabeth, no way! Sabi ni Mentor Raymar, hindi. Aba, si Mentor Raymar talaga yung aping-api dito. No way! Sabi ni Mentor Alps. Di ba no way? Parang ayaw mo din. So, it's the same way. Although sa custom nila, sa before, kumbaga parang si Sarah, siya naman din yung talagang mastermind dun na, oh sige, eto yung Abraham, siya muna. Charis. Di ba? Parang ganun. Pero actually, mentors, even si Sarai, hindi pa siya Sarah that time, Sarai pa siya. Kasi 'di ba, kino-convert niya ganun, mag-change name. So that time si Sarai, hindi niya din tinitreat ng mabuti yung kanyang servant girl na si Hagar. Siguro lang mentor sa, hindi naman talaga nakalagay ito sa accounts. Pero siguro naman din kasi, ikaw ba naman, sa lahat-lahat, di ba, ikaw pa yung nakapag-conceive, di ba? So, syempre yung iniisip mo, most probably, influence na yun ng emotion. Una, syempre mas mataas ka kasi servant girl mo yon. So, pwede mong tratuhin ng kahit ano lang. Number two, syempre ba naman, siguro naman din talaga, human as we are, di ba? Nainggit yun, di ba? Na-jealous din yun. So may envy, kumbaga may negative emotion that led na si Sarai, actually, hindi niya talaga tinatrato ng mabuti si Hagar. So this story will not focus on Abraham and will not focus on Sarai, but this story actually focuses more on Hagar. So, okay, ready na ba kayo? 'Di ba? Kasi ibang side naman 'to mga mentors, 'di ba? So, ibang side na to. So, sige, let's start mga mentors. So, syempre, mas maganda na, wait lang, naghang. Ayan, nabasahin talaga natin sa Bible. Basahin natin sa Bible.
Ay, wait lang yan. Sorry, naghahang siya. Ay, ay, ay. O, di ba? Yan. Sige, start na tayo. So, wow, thank you very much mga mentors. Amazing morning sa mga kakapasok lang. Sige, timing na timing yung pasok mo. Kasi kakaumpisa lang din natin at the same time nakaabot ka sa word, which is very, very important. So, this is again from Genesis, no? So, dito na tayo sa verses 7. So, sabi dito sa verse 7, the angel of the Lord found her. So, by the way, by background, no, para at least aware kayo. So, eto na yun. Kasi minamaltrato na siya. Hindi na maganda yung treatment sa kanya ni Sarah. So, Sarah became cruel to Hagar that she ran away. In short, ang nangyari sa kanya, sa sobrang lungkot niya na parang syempre parang inaalis pusta siya, dinadown-down siya, parang ganun. Ang nangyari, kumbaga hindi talaga siya masaya. So, that time, nagplano siyang mag-run away. In short, layasan na lang yung kanyang amo. Parang ganun yung nangyari. Layasan sila Sarah and Abraham. Pero that time, buntis na siya, ha? So, eto na yung setup. Okay, so let's start. The angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, the spring on the way to shore. Verse 8, and he said, Hagar, servant of Sarai, where have you come from and where are you going? Sabi ng angel, she said, I am fleeing from my mistress Sarai. Verse 9, the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her. Verse 10, the angel of the Lord also said to her, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. Verse 11, and the angel of the Lord said to her, behold, you are pregnant and shall bear a son. You shall call his name Ishmael because the Lord has listened to your affliction. So sabi niya, verse 13, so she called the name of the Lord who spoke to her, you are a God of seeing. For she said, truly here I have seen him who looks after me. Therefore, the well was called Bir Lahai Roy. It lies between Kadesh and Bered. So ano ba yung Bir Lahai Roy? Yun yung well, ang sabi doon sa well, the well of the one who lives and sees. Kasi natagpuan siya ni Lord sa well na yan. So at present, eto na yun. So preserve din nila. So yan, the Bir Lahai Roy, yan yung well na yan mga mentors. So this is the word of the Lord. Thank you God. Speak life to this word, O God, in Jesus' name. Amen. Okay, so let's start na mga mentors. So, yan na mga mentors. Ganda ng story, no? Na ay, may ganun din pala na story sa Bible about naman kay Hagar. So, lost and desperate. Our only defense is to run away. Sino yung mga ganun? Can you please type relate? Kung may mga ganun ka, yung may mga times na pag may mga problema ka, pag may mga times na no, parang ang tendency, minsan hindi mo naman ginagawa, pero may tendency talaga na gusto mo na lang takasan, gusto mo na lang na iwasan, gusto mo na lang na, di ba parang kasi sometimes ang hirap din i-face ng mga problems lalo na pag yung mga problema talaga na nakakasuka na talaga, yung parang ganun. So, that time siguro sa kanya, wala naman din siyang choice si Hagar kasi syempre she's the servant girl. Eh ano pang magagawa niya, 'di ba? Parang ganun. So that time mga mentors, yun yung naisip niya din. That's why nag ano na lang siya, naisip niya na ay takasan ko na lang 'to, takbo ko, alis ako. Parang ganun yung nangyari sa kanya kay Hagar that time. So lost and desperate, our only defense is to run away from our problems. Our problems ranging from death of a loved one, to someone gossiping about us at work, or ano pa ba yung mga problema talaga na common. Mga usapang pinansyal, di ba? Mga ganon. Parang minsan parang ayaw mo na lang i-face kasi sa sobrang painful niya na parang instead of facing the pain, you have the tendency na ay takbuhan ko na lang to. Yung parang ay itulog ko na lang to. Ay ano na lang to. Yung parang sometimes nag-escape ka na din kasi nga sad ka, 'di ba? So, at work can parade around us as giants and we believe we can't face. Our biggest defeat in our battle is measuring our own strength against our problems rather than measuring God's strength against them. 'Di ba? Unang-una talaga yun eh. Nakakalimutan natin sometimes si God sa picture. Kumbaga, late na lang natin nakita na ay I can do it kasi andyan si Lord. 'Di ba? Sometimes mas nauuna sa atin yung takot, nauuna sa atin yung pagka-down, parang ganun. So,
kung yan yung nafe-feel mo mentors or na-feel mo before, actually ganyan din kasi yung na-feel ni Sarai that time, ni sorry ni Hagar that time. So God desires to draw near to those who are broken-hearted and beat up by life. I do not know, we are now 62 souls, so we have 62 souls here in this devotional. And sabi ko nga kanina, sabi ko parang timing naman din kasi yung mga sharing, lalo na yung sharing ni Mentor Norman yesterday was about being also to be the salt and light to people. Alam niyo ba, Mentor, share ko lang po sa inyo. I do not know if may mga nakakita kasi stinori ko lang na may pinost ako na nawala sa family members namin. Actually po, yung nawala kasi sa family members namin, cousin ko, first cousin, pinaka-bunso sa magpipinsan. So para siya yung baby-baby kasi late siya lumabas. Syempre sa sobrang baby niya, para siyang ka-age na rin siya ng mga pamangkin. Pero cousin talaga namin siya. Tapos ang cute-cute pa nun, parang ganun talaga mentors. And I was so saddened to receive the news na nag-suicide siya. So hindi lang po siya namatay by accident, hindi siya namatay by accident, hindi siya namatay kasi dahil sa sakit, pero he decided to end his life. And actually nagulat ako that it was already his fourth attempt. Dinadala siya sa hospital, sorry, sa doktor, pero even psych ha, hindi naka ano sa kanya, talagang natuluyan talaga on the fourth attempt. And it's very, very sad. And nowadays, I do not know do you agree with me? Can you type agree if naniniwala kayo dito? Napapansin nyo din na these days sobrang rampant. Dati tayo medyo tough tayo eh kasi medyo iba yung childhood natin eh. Medyo malupit yung mga parents natin before eh, 'di ba ngayon? Eh ngayon kasi nasa internet age, 'di ba? Where everything nasa cellphone lang sila, nakikita nila ang ganda ng buhay ng mga sa paligid nila. Ang dami talagang mentors, ang dami talagang cases ngayon ng suicide, ang dami talaga ngayon, grabe yung mental health talaga ngayon. And it is so sad. Alam mo, grabe, iyak ako ng iyak nung nalaman ko kasi sabi nila nasa hospital. Sabi ko, ano bang cause of death, ganun ganun. Tapos nalaman ko, wala na. Tapos nalaman ko lang na he ended his life. Yung parang na-hurt talaga ako kasi sabi ko, shock, sayang, sayang, no one reached out for that person. Sabi ko, no one reached out for that person na sabi ko, hindi ko alam kasi ano eh, nung nasa Dubai kami nung December, nasa US sila, nasa Canada, they traveled also. So thinking na they are okay. They are very, very okay. Pero ang sinabi niya lang, Dad, pwede ba kita makausap? Then after nun, sabi, may trangkaso yung daddy. Sabi niya, sige, after kain mo. Alam mo, dun na. So, sabi ko, shucks, grabe, grabe ngayon, parang ganun. So, in short, there's a lot of people, a lot of soul talaga who really needs to be reached out. Parang ganun. And alam mo, sabi ko sa sarili ko, sabi ko, isa lang talaga yan. Alam mo ko ano? Na may God siya. Na may God talaga sila sa puso nila. Kaya sabi ko mga mentors, sabi ko, it's very, very important also to ask people, how are you? 'Di ba? Kamusta ka? Ikaw din, mga mens. Ikaw din, how are you? Maybe you're here this morning, may mga fini-face ka ng mga challenges, may mga fini-face ka ng mga trials, may mga fini-face ka ng mga difficulties. And alam mo, na-realize ko lang, nasabi ko, alam mo, at the end of the day, it's really about time for us to be used by the Lord to remind people that God is with us. And the God is our Elroy. And He sees us. Sometimes akala nila, merong isang bata, tinanong siya, pinatawag yung parents. Akala nila kasi parang nagbulakbul sa school, ganun. Yun pala, nakita, dapat tatalon sa building. Ganun yung nangyari. And they ask, bakit? Hindi na to yung kasing ko, yung iba naman to. So, bakit? Bakit ka tatalon sa building? What's the cause? Alam mo, sabi niya, I feel alone. 'Di ba? Mentors. Kaya sabi ko, Lord, ano kaya yung pwede kong i-share? And God reminded me of His name, one of His names. We call God with different names. 'Di ba? Jehovah Jireh, El Shaddai, Jehovah Rapha, 'di ba? Ang dami talaga mga mentors.
So, pero isa din is Elroy, which the God of who sees. Na ibig sabihin, it's a great reminder for us mentors na nakikita ka ni Lord. Hindi naman siguro talaga depression or anxiety, pero andun ka sa point na may mga challenges ka, nahihirapan ka sa ganitong area, may mga ganito kang pinagpipray, may mga ganito kang mga, alam mo yan, yung mga bagay na yan, yung parang, alam mo yun, yung parang kailangan mo lang makarinig ng hope eh. Kasi para wala ka ng kakapitan. Alam mo, God is reminding us right now, I'm the God who sees. I'm the God na nakikita ka. 'Di ba? Kitang-kita ko lahat sa'yo. Kung ano man yung struggle mo, I know it, 'di ba? So God desires to draw near to those who are broken-hearted and beat up by life. There are times when it may feel like God has forgotten about us. Yung parang nakikinig ba si Lord? Narinig niya ba ako? Andyan ba talaga siya? Parang ganun. One time, I'm talking to our angel here, and sabi niya, dumating siya sa point na, bakit ako talaga? Parang ganun. So in short, nag-question ka na ba na, Lord, ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? Ba't ganito? Okay naman, mabait naman ako, yung parang ganun, di ba? So, alam mo, sometimes parang andyan ka ba talaga? Are you really evident? Bakit ganun? Parang ganun. But you know what? It's a great reminder for us. Hagar reminds us that God sees us. Nakikita ka ni Lord. He sees every problem, big and small man yan. He knows every detail, every emotion. Kung ikaw man yung tipo ng tao na tinatawa na ako nila, parang pinag-usapan kasi namin ng friends ko na parang ikaw kasi minsan malalaman na lang namin tapos na. Hindi ka kasi mahilig mag-share. Parang ganun. May mga tao talagang ganun na hindi sila nag-share ng struggles nila pag kaya pa nila. So, if that is you, yung parang hindi ka yung type ng ma-share talaga ng problems mo and you are carrying every emotion, you know what? Even every detail, every emotion, God sees it. God sees you. 'Di ba? Every thought we have, lahat yan, kita ni Lord. So, hindi ka nag-iisa, you are not alone. So, we're going to talk about 3 points. Okay? 3 points lang to. So, first point, God sees the pain. God sees the pain, mga mentors. Yan, God sees the pain. So, kang kahapon, yung pinag-usapan natin is salt, di ba na maging salt and light din tayo. So, this time naman, pag-usapan din natin that also, we need this, di ba? Yung parang, kumbaga, other side naman is, di ba? Kailangan okay ka din eh, di ba? Kailangan okay ka din. So, not okay right now, God is reminding you, God sees the pain. Nakikita niya lahat-lahat, yung mga paghihirap mo, yung mga pinagdadaanan mo, kita niya lahat yan. Kita niya. It is not alam mo, yung sa story pa sa Bible, it is not Hagar who found God. Alam niyo ba? Hindi siya yung nag-pray. Actually, hindi talaga. Kasi ang ginawa niya is tumakbo lang. Tinakbuhan niya yung amo niya, di ba? Pero ang nangyari, along the way, doon mismo sa well na yun, which is the Bir Lahai Roy, na pinangalanan niya, sa well na yun mismo, yun yung time that God sought Hagar. God actually, kinausap talaga siya, mentors. Imaginein mo yan. Kumbaga, sino ako? Parang ganun, sino ako? Pero nakita ka ni Lord eh. 'Di ba? So, it's the same way. God sees your pain. Nakikita ka ni Lord. While on the run, the angel of the Lord found Hagar. Hagar was called by name. Alam niyo ba, mentors? Hagar was called by name. Usually, woman. Yun lang yung tawag sa old times. Woman, tapos ang may bilang lang sa census, mga lalaki, ang nare-recognize lang mga lalaki, then si woman lang to. O yan, si servant. Parang ganun lang yan, mentors. But it was the first time in the Bible that isang servant, first time dun, yun yung moment, yung sa Genesis na yun. It was first time that a servant was called not by her slave girl, her servant, but instead she was called by her name, Hagar. When you are called by name, mga mentors, iba yun. Example, si Pres, di ba? Pag nagkita kayo, ay, yes, yes, ganun. Minsan nga, di ba, parang hack lang to sa ano eh, SIAM. Pagka hindi ko kilala, tawag comments. Anong pangalan niya? Oh, Mints! O, di ba? Hindi niya alam na hindi ko alam pangalan niya. Nakalimutan ko na nga pangalan nito. Basta, oy, Mints! Ganon, o, di ba? So, pero mentors, alam mo,
It's the same way. If you're called by your name, try mo. 'Di ba si Pre sasabihin niyo, no? Tatawagin niya talaga pangalan mo. Yung nakita ka niya, ambush. Aba, ay, grabe to, di ba? Uy, kilala ko ni Press, di ba? Di ba, ibang impact yun, mentors. So, it's the same thing, mga ments. Ibig sabihin, hindi ka lang niya kilala as membro ng I Am Worldwide. Parang ganun yun eh. Kilala ka niya as a person. Di ba? Ibang impact yun, mga mentors. And it's the same way. Woman, slave girl, slave, ganun lang ang tawag. Pero she was called by her name. Ibig sabihin, she was precious. It's the same way God sees you and not just sees you, but at the same time, God is really concerned about you. 'Di ba? So, but now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. 'Di ba? You are mine. Sabi niya, I have called you by name. So in short, if you are struggling, if you are challenged, 'di ba? So ano talaga, mentors, God is calling. He knows you by name. He even knows every strands of your hair. He knows every details of you. So kung ang feeling mo parang, hala, parang andyan ba talaga si Lord? Buhay ba talaga si Lord? Nakikinig ba talaga siya sa akin? Yes. He's very, very mindful of you, men. He's very, very mindful of you. Number 2 point, God sees the injustice. 'Di ba may mga times na parang ba't ganito, parang nagiging unfair yung mga bagay-bagay, 'di ba? Parang ganon. Example, may yes, o sabihin na natin, example, may nagawa kang mali, tapos may nagawa kang mali, pero parang grabe naman yung pagtrato sa akin. Parang ganon, 'di ba? So alam mo, si Hagar that time, si Sarai naman yung nagbigay kay Abraham, 'di ba? Servant girl lang siya. So, ganun yung nangyari. Tapos after noon, aping-api na siya. Yung parang, alam mo yun, so ibig sabihin, there's injustice, di ba? Parang, ba't ganito? Hindi ko deserve to. O, sino yung may mga ganun din sa life? Yung naka-experience or na-experience mo yan, na parang, alam mong hindi mo din deserve. Yung parang, alam mo yung aping-api ka din talaga, na alam mo yun, yung parang hindi mo din minsan ma-defend yung sarili mo. Just type relate if naka-experience ka ng ganito. 'Di ba? Pero alam mo, it's a great reminder that God sees the injustice. 'Di ba? Yeah, thank you very much sa mga actively typing, no? So, 'di ba may ganun talaga minsan, mentors. So, yan mga mens ay ang dami nakarelate. O, 'di ba? So, ang sabi dito, if if yan yung na-feel mo, na-experience mo na parang hala, ba't akong naging mali dito? Yung parang tumulong ka na nga lang, ikaw pa yung kontrabida, yung mga ganun. 'Di ba minsan, di ba, kasi ganyan na nangyari kay Saray eh. 'Di ba? Siya lang naman yung ginamit, 'di ba, na vessel. Ay, si Saray, si Hagar. Pero ang nangyari, siya pa yung alipusta, tsaka aping-api. Yung parang, pinili ko ba ito? Parang ganun. Parang ganun, 'di ba? So, in short, aping-api talaga siya that time. Pero alam mo, God reminds us that God sees the injustice. Alam niya yan. 'Di ba? Ang sabi dito, wait and trust. Just wait and trust. In Psalms 135 verse 14, sabi dito, for the Lord will vindicate His people and have compassion in His servants, 'di ba? So hold on. God is going to give you the strength you need. All you need to do is to just hold on. So kapit ka lang, 'di ba? Kapit ka lang, mga mentors. Nakikita ka ni Lord. Hindi kanya pinapabayaan, mentors. Andyan lang siya sa'yo, 'di ba? So hold on. So that's number 2. And when God answers you, He gives you revelation. So number 3, last part, God sees the future. Sometimes parang, alam mo yan, God is moving in season. And therefore, because God moves in season, even tayo mga mentors, we move in season as well, di ba? May mga season tayo sa life natin. May mga season tayo na masaya, may mga season tayo na na challenge, may mga season tayo nagwo-wait, may mga season tayo na hindi okay, di ba? Pero alam mo, this is the great assurance, mga mentors, na God doesn't just see your affliction. God doesn't just see the injustice.
But at the same time, mga mentors, God sees the future. Hindi kanya pababayaan. Maybe sa ngayon, ganyan yung nangyayari sa'yo. Pero alam mo, mentors, malay mo, may mga plano si Lord sa buhay mo. Mga feeling mo, bakit kaya inalaw sa akin ni Lord to? Bakit binigay niya kaya sa akin to? Bakit ganito yung mga nangyayari sa buhay ko? If that is you, yung parang lahat dinatanong mo ngayon, bakit? Bakit ganito? Parang hindi ka parang you are unsure. But always remember, although you are unsure, but be secured that God is sure about your future. God sees your future at hindi kanya pababayaan. Ang pinaka-importante sa lahat, alam mo kung sino yung lalapitan mo. Alam mo kung saan ka magkikling and that is the Lord. Alam mo, after nun, mga mentors, nung time na si Sarah, sorry, si Hagar, mga mentors, di ba, ganon, na-encounter niya yung angel. Alam mo, mga mens, ang daming alam mo si Hagar, she was actually the first woman visited by the angel of the Lord. Alam niyo ba yun? She's the first woman visited by the angel of the Lord. Number two, she is the first woman given the promise of descendants. Si Hagar ha, and she's the first woman who sees and had a conversation to God face to face. 'Di ba? And the first person who gave God a name, Elroy. Sometimes during sa mga struggles natin, during sa mga challenges natin, there are times na parang mapapaisip ka, Lord, ba't nangyayari sa akin to? Mga times na nakakatulala din talaga. May mga times lalo na pag if you are not the person na parang nagsha-share ka talaga ng mga, yung alam mo, yung ma-share ka, 'di ba? Yung you keep it to yourself. Sometimes parang you want to break down, you want to quit na, 'di ba? Parang gano'n, yung parang hindi ka na nakakita ng hope, yung parang ba't ganito yung nangyayari? Excited na excited ka nang makaalis sa season na meron ka. Pero alam mo ba, mentors, sometimes doon ko lang na-realize na totoo pala, no? Yung sa times na kung saan ka challenge, kung saan ka stretch, kung saan ka feeling mo alone ka, feeling mo hindi mo kaya, parang ganun, it is also the opportunity for God to really meet you face to face. 'Di ba? It is the opportunity for God to really encounter you. It is the opportunity for God na magpakitang gilas sa buhay mo. 'Di ba? So it is also an opportunity na bigay mo din kay Lord na, sige Lord, pakitang gilas ka din sa buhay ko. Pakilala ka sa akin. Alam mo, mentors, kung iisipin mo mga mens, Hagar, sino lang naman siya? Pwede naman siyang maging human lang. Pero, 'di ba mga mens, kung iisipin mo, tingnan mo naman nangyari. She was the first woman visited by the angels, promised by descendants, first woman to see and had a conversation with God face to face. And the first person to call God Elroy. Kaya mentors, alam mo, hindi ko alam kung anong plano ni Lord sa buhay mo. If you are struggling, praying for something, believing God for something, and andun ka na sa point na parang medyo dulo na ng PC, parang ganon, 'di ba? Yung parang ganon na moment. Pero God is reminding us right now that God sees you and maybe God is just waiting for you to call upon His name or sabihin na natin na maybe this is an opportunity for you to see na andyan si Lord and be reminded na God sees everything. God is always in control, that He is sovereign. Na no matter how challenged you are, no matter na parang sometimes parang ang bigat na talaga, pero be assured, mentors, that He is there. Nakikita ka niya, hindi ka niya pinagbabayaan, and you are not alone. 'Di ba? So, alam mo, in the end, mga mentor, ang pinakamalupit, hindi niya pa na-receive yung promise. Sabi niya, 'di ba, nag-promise sa kanya, balik ka doon, and I'm going to give you daming descendants daw, 'di ba? Parang ganun. Alam mo, sabi ni, hindi niya pa na-receive ang promise, mentors ha, but in the end, etong malupit, mga mentors, in the end, Hagar responded in awe and spoke the name Elroy. Yet, she haven't received her promise. In short, mga mentors, Hagar responded in worship by faith. Hindi niya pa nakukuha yung promise niya. Pero mentors, alam mo, after nung tinawag niya na, Lord, nakikita mo ko. Parang gumanon siya eh. Parang kumaga in the midst of affliction, in the midst of trials, in the midst of difficulties, in the midst na parang wala na siyang hope, takasan niya na lang, bigla na lang na nagpakita yung angel sa kanya. Tapos ang sabi niya, and she spoke the name Elroy, meaning na nakinig naniwala siya na ay hindi pala ako nag-iisa, andyan pala si Lord.
Kung wala man, feeling ko wala akong kakapitan, andyan ka, Lord. She already responded in faith, knowing na hindi niya pa na-receive yung promise niya. And alam niyo naman, 'di ba? Faith pleases the Lord. And so it's the same thing sa atin mentors na it's a great reminder for us na although wala pa yung promise, means this time hindi na tayo dapat pala yung down down, hindi na pala tayo dapat yung tipo na parang feeling natin aping-api tayo parang ganun. But instead mga mentors, although life is getting challenging, 'di ba? You are being challenged, 'di ba? Parang ganun. Pero it's a great reminder for us that if you know that God sees you, dapat we will be assured. Can you please type assured, no? Type no, assured. Na assured ka din. We must be assured that if God sees us, He's going to vindicate us. If God sees us, He's going to answer our prayers. If God sees us, He is a faithful God na magpapadala ng answer prayer sa'yo. And so right now, mens, ang sabihin mo, kahit naka-unmute ka, mentors, this time sabihin mo, Lord, I trust you. Kung kikausapin mo siya, sabihin mo sa kanya, Lord, I trust you. Lord, I trust you. I know you're going to do something amazing. Dapat ganun tayo. Dapat maniwala tayo that God is going to do something amazing. God is so mindful of you. Alam ko may gagawin siya. So instead na mga mentors, we are always, ay, ganito, ba't ganito nangyayari sa akin? This time, ang sabihin mo, Lord, thank you. I know you're going to do something. I know I'm going to encounter you. I'm going to meet you. 'Di ba? In the midst of these challenges, in the midst of these trials, I know God, you're going to intervene and do something amazing. And ang pinakamalupit mga mentors, the moment that that you worship and respond in worship by faith kay Lord, alam mo kung anong pinakamalupit mentors? This is the best gift that you will receive from the Lord. Kasi ako na witness ko talaga to mentors. Multiple times, mens, na grabe yung challenge namin before ni Francis sa hospital, ganun talaga mga mentors. But multiple times also, sa challenges na yun, multiple times ko din na-meet si Lord. Multiple times ko din na-encounter si God. So in short, yung mga moment na parang feeling mo na hindi mo na kaya, moment na parang feeling mo may meron pa ba to? It is also the multiple moments, mga mentors, that God is going to meet you face to face and God is going to assure you that, anak, kita kita. Anak, alam ko lahat-lahat. Anak, panahon na. Nakita mo na ako. It's about time. I'm going to save you. 'Di ba? So, kaya mentors, trust ka lang, trust in the Lord, and believe that God is going to do amazing things in your life. So when we understand that the Lord is aware of our pain and need, it gives us help to keep going and trust Him to be there for us. He is the God who sees. And as we surrender our circumstances to the one who sees us, we can stop running and turn ourselves around. And like Hagar, we can face our giants with a godly strength. Di ba? Remember, we are more than conquerors through Him who loved us. You are more than conqueror. You are a conqueror. You are victorious, mga mentors. Nothing is impossible. Nothing is impossible talaga, mentors. Kung ano man yung pinagdadaanan mo and yung parang feeling mo it's overtaking you already. Di ba? Parang ganon. But always remember that the God who sees you is the God of the universe, the God who created you, and the God who can turn things around even in the most difficult, in the most impossible way, He can turn it all around. May your, 'di ba, may yung mga iyak natin, mato-turn around 'yan. Even yung iyak mo, iiyak ka pa din pagdating ng panahon, pero hindi ka na iiyak kasi may problema ka. Hindi ka na iiyak kasi nahihirapan ka. But iiyak mo na lang talaga kasi sasabihin mo, Lord, ang lupit-lupit mo. 'Di ba? Humanda ka, ments. Kasi the moment na acknowledge mo that God is with you, magpapakitang gilas din siya. At pag nagpakitang gilas si Lord sa buhay mo, believe me, mentors, even ikaw, ma-amaze ka na lang talaga sa anong kaya niyang gawin. So that's it, mga mentors. Thank you very much, mga mens. Before tayo mag-share siguro, I feel like I really want to start praying na. So okay lang, continue tayo, minister muna tayo prayer. Tapos after niyan, share tayo. Okay? So let me pray for you, mga mentors. So, this time, mga mens, alam ko, yung iba sa inyo, multitasking, di ba? Parang ganon. But okay lang ba, mga mens? Stop mo muna kung ano yung ginagawa mo. And then, pray muna tayo kay Lord. Kahit short lang. Usapin mo muna siya.
Kaya mo mag-close ng, diba? Close ka muna ng eyes mo. Pray ka muna. If kaya mo lang. Pero pag hindi, pag na-driving ka, wag kang mag-close ng eyes. Okay? Yan, sige. Let's pray po muna. Let us pray. Come before the God of heaven. Ano man yung ginagawa mo ngayon, stop ka muna. Kung nakahiga ka man ngayon, bangon ka muna. Gilid mo lahat-lahat, men. Sigilid mo muna lahat-lahat. Konting-konti lang. I-connect mo lang yung puso mo sa heaven. And then, right now, kausapin mo talaga siya, mentors. Kausapin mo siya. Ikaw yung mag-pray right now. Every worries, every problems, every challenges, everything na parang nasa-stretch ka talaga, mentor. Sometimes, hindi naman kasi binibigay yung problem para to break you, but it is meant to stretch you kasi magle-level up ka na. Hindi mo lang nare-recognize minsan. Or it is meant for God to really encounter you. So, mens, right now, stop what you're doing and right now pray. Kausapin mo siya. Surrender mo and put it under His feet. Sabihin mo sa kanya kung nahirapan ka, just be honest. Be bold. Kung ano man ang tawag mo sa kanya, like ako, sabi ko, Tatay God. Tatay God, hirapan ako sa ganito. Tatay God, pagod na ako sa ganito. Sige, be honest. Be honest. Sabihin mo sa kanya yan. Sometimes feeling mo, ako na lang mag-isa. Parang ganun, kung meron kang ganun na hurt, right now, i-release mo yan sa kanya. Start, release. Release now. Start, i-release mo yan. Sige, kausapin mo siya. I-release mo yan. God is listening to you right now. God is seeing you right now. Release. Sige, sabihin mo sa kanya lahat-lahat. He is so mindful of you, Mins. He is so mindful of you. Every details. Don't run away from Him, but instead run towards Him. Run towards His love. God wants to embrace you right now. If that is you, I want to pray to you right now. Lord God, thank you, God, for this brother or sister in Christ na need niya ng prayer. Right now, Lord, I pray, remind that person, Lord, that he or she is not alone. Na hindi totoo na hindi niya kaya. Hindi totoo na nag-iisa siya. Na hindi totoo na, na hindi mo naririnig yung mga prayers niya. Lord, I pray, Father God, for the grace, the strength, Lord. At this time, Lord, yung taong to, yakapin mo siya and assure that person. Although there is time, Lord, na mag-aantay man siya, pero kakapit siya. Sabihin mo kayan sa kay Lord, Lord, this time, I'm going to hold on. This time, Lord, I'm going to really believe sa mga promises mo sa akin. I know, Lord, God is going to do something. So right now, Lord, I pray, what the enemy meant for evil, Lord God, I pray that you're going to turn it all around for the good. Yung akala ng kaaway, nanaig na siya. Pero Lord God, yung akala ng kaaway, na nananalo na siya. Lord, I pray right now, Father God, Lord, turn it all around for the good. I know you're going to turn it all around for the good, God. Lord, thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the assurance, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, God. Thank you. Thank you. Amen. In Jesus' name, Amen. everybody say, Amen. 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 yan. Thank you very much, mentors. I hope you're blessed this morning sa ating morning devotional. So, mayroon pa tayong 2 minutes. 2
2 minutes to share if there's somebody who wants to share. Sige po, feel free to share mga mentors ng very, very quick, very, very short. Yan. So, sige mga ments, sige, tawagin na po natin. Yan, Grace Han, si Mentor Norman, Mentor Menchu. Sige po, Mentor Norms, go ahead mga Yes, ments. amazing morning sa lahat. I hope hindi kayo magsasawa sa pagkikinig sa akin. Pero I felt really na maintindihan natin yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Sa Bible, ang daming mga stories na matindi talaga. Yung story ni Job, story ni Joseph, story ni Daniel, story ni Esther. Lahat ng mga karakter sa Bible, sobrang titindi talaga kung paano gumawa si God sa buhay natin. Pero isipin niyo mga mentor, yung mga binanggit ko na yon, they are already Jew, they are children of God. Mga pinili sila. Pero ano ba ito si Hagar? Ano ba ito siya? He is an Egyptian slave. She is a Muslim. Mga mentor, siya lang ang naiibang karakter sa Bible na minahal ng Panginoon. Tandaan nyo ha, siya lang ang naiiba, siya ang isang Muslim. Pero hindi natin mapigilan na intindihin yung buong plano ng Panginoon sa sanlibutan. Dahil si Hagar, nung, nung ginamit siya ni Sarai na magbir ng son na pinangalanan na Ismael, tingnan mo, yung buong plano ng Panginoon nangyayari sa time natin ngayon, mga mentors. Bakit? Kasi si Ismael at si Isaac ay magkapatid. Darating ang araw na kung lulusubin ang Israel, ang tutulong sa kanila, mga Muslim din, mga kapatid rin nila. At tandaan niyo mga mentors na ang gospel ay dumating na rin sa kanila. Ang daming Muslim ngayon na born again na. So, nakikita mo ang sovereign plan, ang grand plan ng Panginoon na pagdating ng panahon, pagdating ng mga huling araw, kung lulusubin ang Israel, pag hindi na nila kaya, ang tutulong sa kanila, yung mga kapatid pa rin nila. So diyan mo makikita kung paano magplano ang Panginoon sa buhay natin. So sana makikita niyo yon. Bawat pangyayari sa buhay natin, alam na alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Huwag niyong questionin siya dahil alam niya, alam na alam niya. Sabi nga kanina, God sees our future. Kaya kung anong nangyayari natin ngayon, dahil yun sa obedience ni Sarai, dahil yun sa obedience ni Hagar, na kahit hindi karapat dapat tinanggap niya yung sinabi ni Sarah, hindi lang dahil amo siya, hindi lang dahil amo siya, kasi sa tagal niyang nanililbihan ni Abraham at ni Sarai, nakikita nila ni Hagar kung gaano kagadli si Abraham, gaano siya ka-obedient sa Panginoon. Kaya na-influence na rin si Hagar sa obedience sa Panginoon. Kaya nung ginawa ni Sarah yun sa kanya, buong puso niya tinanggap. Dahil alam niya may plano ang Panginoon sa buhay niya, may plano ang Panginoon sa sanlibutan. Yun lang men sa Amazing Morning. Thank you very much, Mentor Norman. Ngayon ko lang naisip no na talagang nakalimutan ko ang host pala si Mentor Raymar. Yan, Mentor Menchu. Amazing morning. Amazing po. Ayun. Amazing morning po. Thank you, Lord. Napakaganda ng topic and relate ako. Mag-on cam ba ako, men? Susi namamagana yung mata ko. Masyado ko na-feel yung prayer natin ngayon. Sa akin lang po, ang share ko lang. Nakarelate ako dun sa kwento ni Mentor Sheen regarding sa panahon ngayon, iba na yung kabataan, di ba po? Na talagang pagka susundin mo talaga yung panahon, talagang kakaiba na kaysa nung dati, nung sa amin, sa kabataan ko na sobrang higpit ng magulang. Kasi ang sa akin lang, gusto ko lang i-share kasi baka hindi lang sa akin nangyayari to, baka meron pang ibang mga nanay na yun po kasing bunso ko, 2 years nang graduate, ng 4 years, graduate na siya. Pero, naalam naman namin mag-asawa tsaka nung ate niya na naghahanap siya ng trabaho. Pero siguro nga, lagi ko na lang dinadasal kay Lord na baka hindi, may plan si Lord sa kanya na baka hindi pa ngayon. Yung ganun, kumbaga napapaisip po kami lagi kasi na parang
ipupush ba namin siya na maghanap? Kasi hindi naman namin siya pinupush na maghanap ng trabaho para sa amin, kundi para sa kanya. Kasi sinisip namin yung magiging buhay niya pag nawala na kami dahil siya na lang yung bunso dalawa lang po sila. Ngayon, kaya lang napapaisip din po ako na i-push ko ba to? Baka pag pinush ko, katulad nga ng mga ibang kabataan na nagiging mahina yung loob, di ba? Kasi nandito lang siya sa bahay, wala po siyang barkada. Andito lang siya sa kwarto niya, dito lang sa baba. Magkikita lang kami pagkakain, yung mga ganun. Pero yung kwentuhan, hindi ganun ka, kasi nga tahimik yung anak po namin. Kumbaga, iniisip ko rin palagi na suportahan siya kung ano yung pwede kong maitulong sa kanya. Kasi ayoko rin po nung nag-iisip siya. Kasi yun nga, sabi niyo baka inisip nung anak ko, nag-iisa lang siya, wala siyang karamay, yung parang yung ayoko na siyang ma-stress na i-push siya sa pagtatrabaho niya, kaya hinahayaan na lang po namin na nandito. Kaya yun, parang liwanagan ako lalo ngayon na hindi mo dapat siya i-push kasi nga baka mamaya sa ibang ngayon ng mga kabataan sa sobrang hina ng loob, baka kung ano nga yung maisipan, di pa po. Kasi yun yung mga nangyayari po talaga ngayon na kailangan maging guide tayo sa mga anak natin na hindi natin siya i-push. Kaya kahit ano po yung mangyari sa anak namin, iniintindi na lang namin mag-asawa talaga. Kasi inisip din namin, siya na lang din yung makakasama namin sa buhay. Kasi nga, ate niya may asawa na, ganun. Yun po, thank you Lord, thank you lang din po Lord kasi talagang tinuturuan niya tayo araw-araw na maging matatag, natuturuan niya tayo sa mga message na binibigay niya kung paano natin to gagawin sa buhay natin, na paano rin natin to i-share sa kapwa natin na hindi tayo dapat panghinaan ng loob na kailangan talaga nandyan siya, di ba? Si Father God lang talaga yung makakatulong sa atin na yun po, mentorship, sobrang na-relate ako doon kasi parang kinabahan tuloy ako na sabi ko, oo nga, no, kasi ang panahon ngayon ng mga kabataan sobrang marurupok na kailangan may guided talaga ng Lord at ng mga parents. So, ayun lang po, mentorship. Thank you po. All right, thank you so much, Mentor Menchu. Indeed, no, grabe. Thank you so much, Mentor Shinbi, sa pag-share ng message ni Lord, no. Indeed, God sees our pain, our injustice, 'di ba? At ang yung future nakikita ni God 'yan. And we are so blessed kasi, 'di ba? Despite of our imperfections, despite of our sins, talagang si God is ah, nagsikripisyo para sa atin. Minahal tayo ng Diyos, 'di ba? Nagpo-provide, 'di ba? And nagpo-protect, 'di ba? Kagaya kanina bang nagsi-share si Mentor Shin naman, no? 'Di ba si Hagar is na minama, parang nabanggit niya kanina doon na minimistreat niya si Hagar, kaya si Hagar nag-ano siya kumbaga tumakas, kumbaga lumayo, 'di ba? So even even si Sarah, 'di ba, may ugali talaga na ano. So tayo din mga mentors, kahit yung ugali natin, no, minsan hindi wala sa ayos, 'di ba? May mali kang ugali, 'di ba? Minahal pa rin tayo ni Lord, 'di ba? Sabi nga sa Bible, no one, sabi ni Lord sa Bible, no one can snatch you out of my hand, sabi ni Lord sa Bible, 'di ba? So, and thank you din sa Shiner Moments kasi 'di ba, itong importante talaga na makarinig tayo ng Word of God kasi ah ako, maliit pa lang ako talaga is nag-share talaga yung mother ko sa akin, and to be honest, no, dito ko lang talaga to i-share na ako kasi mga mentors, no, may mga times din kasi na hindi talaga ako mahilig tahimik ako pag may hindi ako okay. Hindi ako mahilig talaga mag-share. And may mga times talaga na ganun din, may mga sa isip ko mga ganun, pero hanggang sa isip lang, buti na lang, no, kasi nung maliit ako, talagang na ano na ako, na kumbaga na educate or ng nanay ko, or kung ay naturuan ako mag-pray, magbasa ng Bible din. So yung pag end ng life, ng your own life is a sin talaga, 'di ba? So kasi minsan maalala mo pa na nung
maliit ka, di ba? Inattempt kang ipalaglag pero buti na lang malakas yung kapit, di ba? And siyempre, andyan si Lord for protection. So, I believe that there is a purpose talaga. So, kaya, pero pag may times talaga na ganun, naisip ko yun, pero hindi naman natutuloy. Yun lang mga mentor. So, praise God. Thank you so much. And I believe, no, lahat na bless sa message na ito. So, meron pa bang gustong umabol, mga mens, mag-share? Yan, kung wala na po, is mag-picture muna tayo bago ko tawagin si Mentor Alfred. Ayan. Sige, kindly open your cameras po para sa ating picture taking. Ayan, so thank you sa mga nag-open cam. Ayan, padami na ng padami. Sige, antayin natin yung iba. Okay, in 5, 4, 3, 2, 1. Okay po, hand sign po mga mens. Hand sign po tayo. Picture muna tayo, no? Okay, hand sign. 3, 2, 1. Yan, second page. Okay, 3, 2, 1. Hand sign. Okay, third page. Ano pa ba? Wala nang naka, ano. Sige, ano naman, ang roar. Roar naman, roar. 3, 2, 1, roar. Next page. And last, ano pa ba? Okay, thank you mga mens. And sige po, Mentor Alfred, go ahead po. Amen, amen. Magandang morning po sa inyong lahat mga mens. Ayun, paisya na po. Thank you, Mentor Shinbi. Wala na tayong time. So, madali lang ito. So anyway, permission po admin. At hindi ko na patatapusin ito ng awit. Kaya maganda po yung ating pinag-aralan ngayon. Kaya napakabuti ang ating Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating puso ngayon. Nakikita niya at tayo'y aawit para sa Kanya. Sapagkat siya yung nakapokus sa ating ngayon. Amen. Hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a bird, His mercies reign, unending love, amazing grace. Aming Diyos, salamat. Tunay nga na kayo ang nakapugos lagi sa aming puso. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa aming narinig sa oras na ito. Tunay nga na kayo lamang ang nakapokus ngayon sa amin. Pakinggan po namin mensahe mo, Panginoon. Ito po'y may tanim sa aming puso, Panginoon Diyos, sa aming po. Laging pinag-aaralan. Tunay nga, Diyos, ang kaligtasan ay sa iyo lamang, Panginoon. Katulad ng aming inawit. Hallelujah. Amazing grace. Aming Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po kaming lahat. I-bless mo po kami. At dalayan po namin ang inyong gabay at protection po sa amin. Balutan mo po kami lagi ng iyong banal mong dugo, Panginoon Diyos. Habang kami magta-travel ngayon, oras na ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Pagpalain po tayo ni Lord. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Thank you, Mentor Alfred. Amen. Thank you, Mentor Alfred. Thank you so much, mentors. Amen.
God bless everyone. Amen. Thank you, Mentor Alfred. Thank you very much. God loves you God all, bless mga you. mens. See you Bye, later. everyone. Thank you Thank you, very Mentor much. Raymar. God bless everyone. God God bless bless sa everyone. lahat. God bless po. Bye. Thank you. Bye-bye. Oh.